Darako na tayo sa lesson 4 hanggang 7. Actually, mga maiksi lamang siya at I hope na matapos natin ito. And then ko-continue natin yung 8, 9, 10 sa araw ng bukas. Okay, medyo nagkagulatan pala kami ni Eileen kasi yung sa OCC is 2 o'clock pa yon at may dadaos pa rin yung ating gawain kasi matatapos naman tayo ng 11. Okay, so okay, yan Sister Eileen, pwede ka na mag-group ngayon kasi adjustment natin ngayon ay I hope na meron naman nakagawa ng ating ng testimony time. So pwede naman siya mag-share. Ngayon yung magiging partner niya, siya na lang yung mag-PPM sa kanya kung ano yung mga suggestion niya. Kung mahaba pa o kung may paulit-ulit o kailangan may putulin doon sa kanyang suggestion. So yung magiging task natin. So ayan Sister I. Okay, sige, simulan na natin yung ating magiging pag-aaral for tonight. At bago tayo magsimula, tayo muna ay darako sa pananalangin. Okay, let's pray. Our loving Heavenly Father, again, we would like to praise and thank you, Lord God, for this wonderful night together na muli po makapag-aaral po, Panginoon, kami ng iyong salita. Thank you, Lord God, for the presence of each one at sa mga darating pa, Panginoon. I pray, Father God, nawa po, Panginoon, ay may matutunan po, Panginoon, kami as pastors, as leaders, at mga estudyante po, Panginoon, sa bawat churches po, Panginoon, ay mayroon pong pagkatuto at mayroon pong pagka-encourage, Panginoon pa, na makapag-dadala pa, Panginoon, kami ng mga kaluluwa at makapag-encourage pa, Panginoon, kami ng mga workers para po, Panginoon, matuto po sa isa't isa, para po, Panginoon, sa furtherance po, Panginoon, din yun ng inyong kingdom po, Panginoon, sa dito po, Lord God. Thank you na marami at ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Okay, sige. Sa ating pagbabalik-aral, sa ating ginagawang pag-aaral dito patungkol sa how to share your faith, ay meron tayong mga natutunan at ating mumuling babalikan bilang introduction ng ating pag-aaral sa gabing ito. At unang-una yung ating mga natutunan dito sa ating pag-aaral kahapon o kagabi ay ating natutunan ang ilang mga bagay patungkol sa pag-evangelize o pag-share ng ating testimony sa mga tao. Not only doon sa mga taong kakilala natin, at importante doon sa mga taong pwede natin bahaginan na mga naliligaw na mga kaluluwa. So bali last kagabi ay ating babalik-aralin yung ilang pong mga natutunan natin dito. Okay, so una dito sa ating ang patungkol sa ebanghelismo, yung salitang ebanghelismo ay hinango sa salitang Griego, euangelion, na ang ibig sabihin ay magandang balita, Kaya naman ang simpleng kahulugan ng ebanghelismo ay pagbabahagi sa iba tungkol sa magandang balita ng kaligtasan. Ang mas formal na kahulugan ay ipahayag ang ebanghelyo at dalhin ang mga tao sa puntong magtitiwala sila kay Hesukristo para sa kanilang kaligtasan. At naman nalaman din natin na mahal ng Diyos ang sangkatauhan kasi sabi sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sobrang mahal ng Diyos ang sangkatauhan, kaya handa siyang ipadala ang kanyang kaisang-isang anak upang mamatay bilang kapalit ng mga makasalanan. At sa Marcos chapter 1 verse 17 ay ating narinig yung sinabi ni Jesus na kung susunod yung mga alagad na pinili niya, ay gagawin silang mga mangingisda ng mga tao. So, yan yun sa unang bahagi ng ating na pag-aralan. Dito naman sa pangalawa ay ating
natutunan yung mga ilang bagay sa ginagawa ng banal na espiritu at sa katangian na dapat tinataglay ng mga nagpapatotoo. Una yung tatlong espiritual, no, na ating marami yun, but mayroong tatlong spiritual na katangian na sa tingin natin ay pinakamahalaga. Ito yung yung pinakamahalaga sa nagpapatotoo. Ito yung una is yung bagong kapanganakan, no. Ang isang epektibong nagpapatotoo ay ipinanganak na muli. Tapos nandoon din yung kasiguruhan, kasiguruhan, no. Ang isang epektibong nagpapatotoo ay may kasiguruhan sa kanyang sariling kaligtasan. And meron din na kapangyarihan, no. Ang isang epektibong nagpapatotoo ay naniniwalang mayroon siyang kapangyarihan, authority na ibahagi si Kristo. And then doon sa proseso ng ginagawa ng Banal na Espiritu ng ebanghelismo, nagbibigay kapangyarihan sa nagpapatotoo, nagtuturo sa nagpapatotoo kung ano ang dapat sabihin, nagbibigay tapang sa nagpapatotoo. Tapos ito yung importante naman dito, yung hindi dapat nawawala kapag tayo ay nagpapatotoo, unang-una sa lahat yung tayo ay manalangin muna. Para sa ating sarili, minsan go lang ng go, walang panalangin, kaya minsan walang tulong at gabay ng Banal na Espiritu para ipaalala sa atin yung ating mga dapat gawin. So ano yung mga dapat nating ipanalangin dyan? Yung panalangin natin, yung ang taong ipapanalangin natin, yung taong babahaginan mo. Tapos, yan. Tapos, hindi lang yan, no? Yung pagsasaulo ng mga talata sa Biblia, tapos yung good hygiene, proper hygiene, no? Tapos yung partner, no? Para merong nagpipray, merong matututo sa isa't isa. And then sabi nga naman ni Dr. Roy Fish na ang bawat mananampalataya ay maaaring maging mabuti o masamang patotoo para kay Kristo. Ang tanong doon, anong uri ng nagpapatotoo o anong uri nagpapatotoo ang gusto mong maging? So iniiwan ko ito sa bawat isa sa atin. So pwede naman natin siyasatin ang ating mga sarili kung tayo nga ba ay good testimonial, no, na nagpapatotoo sa tao o bad testimony. Kasi kung tayo ay medyo talagang sablay sa ating Kristiyano pamumuhay, ay kahit na siguro ginagawa natin itong mga ito, maayos yung ating pananamit, nasa proper hygiene tayo, pero hindi naman tayo maganda yung ugali, no? Doon pa lang ay nadi-disappoint na turn off na yung ating mga babahaginan. So napakahalaga talaga na ang ating buhay ay isang magandang patotoo din sa mga tao na ating sisiran ng mabuting o magandang balita ng kaligtasan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. And as I proceed dito sa lesson 4, at later kasi bago matapos yung lesson 4 ay darako tayo sa isang yung task na binigay ko sa inyo. I hope na nakagawa kayo ng inyong testimony. Actually ako nag-repress din ako ng testimony, di ba? Sabi ko, kumuha kayo ng isang papel, isulat ninyo doon ang hindi aabot na mga salita, no, na mga ng patotoo na inyong ginawa nung kayo pa ay wala kay Kristo, tapos papaano kayo na naging na engganyo maging Kristiyano, no, at tinanggap si Kristo. Okay. So yun. Actually kanina nag-type ako kasi pwede naman sa cellphone no, meron naman kasing notes yung ating mga cellphone na pwede naman gumawa. So tinry ko siyang alitin at tinimingan ko. Ang timer ko ay lumalabas siya ng 2 minutes and 30 seconds. Okay, so I hope na meron sa inyo nakagawa dyan, nagsulat man sa papel o naggawa sa cellphone, ay pwede ninyong i-share ngayon kasi ginroup naman kayo marahil na ni Sister Eileen tonight, no? Kasi yung magsasalita, kung sino yung partner niya, i-PPM na lang niya kung ano yung mga suggestion niya at kung ano yung dapat niyang bawasan. Actually kanina habang binabasa ko rin yung aking testimony, may napansin ako doon
na sa bandang huli na hindi ko na dapat ilalagay yon kasi ako ay nagte-testify sa isang tao at hindi ako nagsasalita sa pulpito. So yun na, nakita ko na agad yon, so kailangan kong alisin yon. Okay, so ganon, later yun ang gagawin natin. No? So ngayon, proceed tayo sa ating lesson na ngayon. Okay, so actually nung habang binabasa ko ito, naiisip ko hindi lamang pala dapat ito sa sa mga estudyante ninyo, na katulad ninyo, at na yung mga workers actually dapat to ay kasama rin natin itong mga pastors dito. Kasi ito ay tinuturuan yung mga pastor, no, para ma-remind sila kung paano magba-Bible study, ano yung mga dapat na gawin. So, sabi ko, i-open natin ito sa lahat kasi alam ko naman itong School of Ministry natin dito sa Crystal Christian Church o dito sa Mission Center is our very own, no? Balang araw na ito ay tatanawin natin as a history, no? Na tayo as a group ng CCC ay meron talagang foundation na sama-sama nag-aral, no? Kaya hoping and praying na tayo as a CCC isa yung ating school, no, tayo nag-develop, tayo yung nag-pioneer at ito yung iti-treasure balang araw ng mga next generation natin. Kaya sinasabi nga din ni pastor, no, tayo yung palaos na o patanda paano na. So kinakailangan talagang mag-raise ng mga ng generation na talagang matututo sa loob ng dito sa ating kalipunan, itong ating center. Okay, so ayan, so itutuloy natin Ngayon naman gagamit ako ng English yung ating kasi yung ating namang materials is English at saka sa Tagalog. So this time gagamit naman ako ng English. Okay, so kagaya ng ating kasi itong klase ng pag-aaral na ito is meron tayong binabasa, meron tayong materials. So yun na lamang yung ating magiging gabay. At iano ko lang, babasahin ko lang, and then later on may mga magpa-pop up naman ng mga questions. So siguro after that ay ating i-ask kung yung ating pang magiging magiging masasabi doon base doon sa ating matututunan sa gabing ito. Okay, ngayon nasa na tayo? Nasa lesson 4 na tayo. Ito yung tinutukoy na the Roman Road to Salvation. No, Roman Road to Salvation. Okay, so ito yung ilang way ng pag-share ng gospel. So sabi rito, there are many different sharing methods. Perhaps the simplest method is called the Roman road. People call it this because all the verses are found in the book of Romans. This plan of salvation can be shared quickly with people of all ages. It also requires little turning of pages in the Bible. Thousands of people have been saved by walking down the Roman road. Any believer can learn how to guide people down this road. Important pointers. Be spiritually prepared. Okay. If possible, pray before you speak to the person. Number 2, use your Bible. You will want to direct the person's attentions to particular verses in the book of Romans. It is good to underline this or mark them in some way. You can highlight the verses with a yellow or orange highlighter so they are easy to locate. Ask the person to read the verse himself, assuming he can read. In this way, you know that he is thinking about the words in the Bible. Number 4, ask the person to explain what the verses mean in his own words. Avoid yes or no questions. If you ask, is this verse clear to you? Most people will answer yes, whether the meaning is clear or not. If the person can explain the verse in his own words, then you know that he understands. Number 5,
Take your time and be patient. Do not proceed to the next verse until the person understands the verse just read. Each verse builds upon the previous verse. Therefore, do not go to the second verse until the verse is clearly understood. Now, in steps on the Roman road. Okay, so begin the conversations. When you speak to someone about salvation, you need to direct the conversation to that topic. This can be done asking questions that lead into your focus. Here are some sample questions. Do you ever think about spiritual things? So as I continue, pwede naman ninyong basahin sa Tagalog kasi may mga materials naman kayo habang binabasa ko sa English As I continue, what is the most important thing in the world to you? Can a person know for sure that he is saved? Could I share with you the most important discovery of my life? Number 2, man's need for salvation. So ito yung ito na yung mga Romans na ginagamit mga verses sa Romans. So ask the person to read Romans chapter 3 verse 23 aloud. Everyone has sinned and is far away from God's saving presence. Ask, what is man's spiritual problem? Answer, sin. If the person hesitates to answer, direct his attention to the verse again. Ask, according to this verse, who has sinned? Answer, everyone or all. Again, if he hesitates, ask him to read the verse again. What is sin? How would you define or explain sin? Answer, usually the person will say, doing bad things. That is an acceptable answer because sin is basically disobedience to God. Number 3, the result of sin. Ask the person to read Romans chapter 6, verse 23. For sin face it wages death, but God's free gift is eternal life in union with Christ Jesus our Lord. Ask, what is the wage or penalty of sin? Answer, death. You may want to explain that this is both spiritual and physical death. Ask, who will receive this wage or punishment? Answer, everyone who sins. If the person hesitates to answer, go back to Romans chapter 3, verse 23. Ask, what is God's plan for man's salvation? Answer, He has given us eternal life as a gift through Jesus. If the person is slow to answer, ask him to read the last part of Romans chapter 6, verse 23. Ask, what is the difference between a wage and a gift? Answer, you work for a wage, but a gift is freely given. Ask, who gives man the gift of salvation? Answer, God does. Number 4, Christ died to pay man's penalty for sin. Ask the person to read Romans chapter 5, verse 8. But God has shown us how much He loves us. It was while we were still sinners that Christ died for us. Wait. This verse is often cited as a powerful example of God's love, showing it is not based on human merit. Then ask, when did God love us? While we were still sinners. What did Jesus do to provide our salvation? Answered, He died for us. Say, Jesus died on the cross of Calvary to pay for our sins. You and I deserve to die on the cross because we are the real sinners. But Jesus died in our place. Jesus paid the penalty for us. He has already paid for our sins. Number 5, how a person receives the salvation. Jesus offers
ask the person to read Romans chapter 10, verse 9 and 10. If you confess that Jesus is Lord and believe that God raised him from the dead, you will be saved. For it is by our faith that we are put right with God. It is by our confession that we are saved. Wait. Continue. Okay, so ask, what two things must a person do to be saved? Answer, believe and declare that Jesus is Lord. What does it mean to believe? Answer, it means to know something for sure. Explain that in the Bible, to believe means to be so convinced that something is true that you commit your life for it. Ask, what does it mean to call Jesus your Lord? Answer, it means to make him master of your life. Number 6, commit your life to Christ. Ask the person if he is ready to commit his life to Christ. If he seems ready, lead him to pray. The prayer in the next page. If he seems confused, review the Bible verses to clear up the confusion. If he says he wants to wait, respect his decision. Do not pressure him to make a decision that may be insincere. If he is ready to accept Christ as his personal Savior, lead him to repeat this prayer or one like it. It is good for the person to pray aloud so that you know for certain that he really did pray. Many Catholic people need to be guided in their prayer because they have always prayed, memorized prayers. Say, if you are ready to commit your life to Christ, repeat this prayer after me. Lord Jesus, I confess to you that I am a sinner. Forgive me of my sins. I commit my life to you and ask you to come into my life and save me. So, yan ang pwede natin gamitin na prayer once na na-convince natin ang isang tao, ang isang kaluluwa na tanggapin ang Panginoon. So, ito yung ating gabay sa pananalangin para sa Kanya. Then number 7, being assured of being saved. The new Christian needs assurance of his salvation. Ask him to read Romans chapter 10, verse 13. Wait. Wait, meron akong hinahanap. Okay. So, ang sabi rito sa NIV, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Romans chapter 10, 13 means that anyone, regardless of their background, can be saved by calling on the name of the Lord. This calling involves not just involving a name, but also expressing faith, trust, and dependence on God or Jesus Christ. The verse is a quotation from the prophet Joel, and emphasize the universal ability of salvation to those who believe and call out to the Lord for deliverance. Okay, so ask, what does this verse promise? Answer, whoever calls on Christ will be saved. Ask, what did you do when you prayed just now? Answer, I called on Christ to save me. Ask, what did the Lord do for you? Answer, he saved me. Say, the devil may try to tempt you and discourage you. He may try to convince you that you were not truly saved. When the devil tries that, just read this verse again. It is God's special promise to you. God answered your prayer and you are truly saved. Okay, so number 8, encourage the new believer. At this point, you will want to make a prayer of thanksgiving to God. You will also want to encourage the new believer to do several things. To read the Bible every day, to pray every day, to share his experience with others, and to join with other Christians for worship and fellowship.
It is important to spend time with the new believer. He needs lots of attention and care, just like a newborn baby. A later chapter in this book will give more instruction about how to care for new believers. Okay, dito na po tayo sa ating learning exercises. At dito natin i-apply ngayon yung ating gagawin, no? So, yun nga, mark the verses mentioned in the previous pages in your Bible, no? May mga ilan po sa atin talagang kahit bago po yung Bible nila, talagang dinudumihan po nila yan. Ako medyo maingat po ako sa ganyan, pero kung importante lang naman din, why not, para madali ko siya matagpuan. Okay, so yung i-mark nyo yung mga verses, kung maaari sulatan nyo kung ano yung dapat isulat dyan. Tapos next, memorize them. You need to know them well. Okay, so now, practice the sharing dialogues in the previous page with one of your classmates. Since tayo ay online class, pinagawa ko po kayo ng testimony. Meron siya sigurong gumawa sa inyo. Okay, so ngayon, practice yung ginawa natin. Okay, so okay naman siguro na marinig ng bawat isa, but yung na-assign ni Sister Eileen, ganitong gawin natin since online naman tayo, hindi naman natin kaya di ba? Mag face to face. So, maring marinig natin lahat yung ginawa na testimony ng ilan sa atin, and then maglagay ka na lang ng kung sino yung sasuggest o magsasalita para sa kanya. PM na lang niya. Eileen, okay ba? Okay. May problema pala yung signal ko. Kanina pa ako nagsasalita rito. Okay lang ba sa ibang mga estudyante? Narinig ako. Okay. So, Sister Eileen, yung testimony natin na ginawa ay i-share, ibabahagi sa ating lahat, sino yung nakagawa at gusto na mag-share ngayon. And then mag-group ka ng 2 para yung habang nagsasalita, nagpapatotoo, yung partner niya, i-PM na lang niya kung ano yung masasabi niya doon sa kanyang testimony. So, nakagawa ka ng by group ng 2? Okay, pwede pa namang makahabol. Kasi kung para yung magsasalita, alam niya na kung sino yung sa kanya magsasuggest o yung hindi kasi lahat na magsasalita sa kanya. Yung lang magiging partner niya. So okay naman na naka-create ka ng by 2. Okay, sige. Ngayon, i-practice natin yung ating na gawa. So, hiling ako ng 1, 2, 3. Maganda siguro kung lahat tayo, di ba? Kasi yan naman ang gagawin natin paano ba natin i-share, Meron na ba ako? Kasi ako gumawa din ako. Gumawa din ako. Okay, sige. Kailangan ko ngayon ng salamin ko rito. Sinong gustong nais na magsimula? Mag-share ng kanyang testimony. Okay. Hindi na with one of your classmates, sa lahat. Okay lang ba yon? Sinong gustong magsimula? O gusto nyo sample?
Sandali lang, kukunin ko yung aking yung aking salamin. Ngayon kailangan ko yung salamin Wait lang habang nagbe-break kayo diyan. Break muna. Habang kinukuha ni Pastor Juni yung kanyang salamin, ano ba, kasama ba ako dyan o ano lang? Observant lang ako rito. Pwede ka namang humabol, Pastor. Susunod. Hindi ako gumawa eh. Pastor, may tanong lang po. 30 minutes lang po ba yung testimony? Ha? 3 minutes? 30 minutes lang po. Wag lalampas ng 3 minutes. Okay, sige. Pauunahan ko na Sample lang naman ito kasi kinakailangan role model talaga tayo mga leaders talaga, no? Okay, sige. Meron na ba akong critics o yung magsasuggest ganyan? Kasi ako nakita ko na yung ko, pwede kong bawasan Si Pastor Donald na lang po para isa tayo. Si Pastor Donald, sabi nga daw hindi pa dito siya nakagawa. Hindi siya po yung magki-critic sa testimony. Okay. So simulan na natin. Sisimulan ko na muna. Okay, so Okay, so nagbabasa ako ng dito. Okay, sige. Ako na muna magsisimula, Meron na ba akong critic? Magki-critic sa akin. So i-PM na lang niya ako kung ano yung dapat pang i-improve. Ano yung dapat alisin? Medyo may paulit-ulit ka diyan, Pastor, baka pwede mong bawasan. Yung mga ganon, mga suggestion. Okay, mga advice kung meron. Okay, sige, sisimulan ko na at maaaring sundan kung sino yung gustong sumunod sa akin. Naghihintay lang siguro kayo mauuna para nang sa ganun kasi hindi alam ang gagawin. So actually, hindi ko rin naman alam ang masyadong gagawin ko pero ito yung natutunan ko. So ito yung aking ipapractice sa inyo to be a witness, no? So inurasan ko ito 2 minutes and 30 seconds. So ito yung aking testimony. High school life nung nagsimula ako sa aking pagbibisyo mula sa painom-inom ng beer, paninigarilyo na lumala hanggang college na gumamit ako ng droga, matatapang na alak at pati na rin ng mga babae. Dahil sa dami ng pera na nakuha, nag-typing, sorry. Dahil sa dami ng pera na nakuha, natanganan at naiimbak sa bahay namin ni tatay dahil sa pagiging table manager sa Weteng.
Pero di kalaunan, nawala din ang lahat ng ito sa kanya na nagsimula naman para sa akin na makaranas ng kawalan. Hanggang maisipan ko na magtrabaho para kumita ng pera pero hindi sa madaling kaparaanan. Sa ganitong naging buhay, nalaman ko ang aking sarili na mahigit pa ako na kailangan. Bukod sa kumita ng pera dahil sa kaibuturan ng aking puso ay aking napagtanto na may kakulangan at hindi na sapat sa akin ang buhay na may balik man muli ng isa pang pagkakataon ang dati naming buhay at umasenso pero hindi naman ako magiging masaya. Sapagkat mula sa kaibuturan ng aking puso ay wala rin namang magiging saysay ang lahat ng ito. Sa aking madalas na pag-iisa, mapa sa tindahan at park, may hindi lang isa o dalawa ang lumapit sa akin para ibahagi ang magandang balita ng kaligtasan patungkol kay Kristo na aking hindi pinahindian ang kanilang pagbabahagi nito sa akin at ako ay maipanalangin. Kaya nung ako ay mapunta ng kamay-nalaan sa paghahanap ng mapapasukan na trabaho at mapunan ang pangangailangan ng aking puso, ay napapunta ako sa isang church na kung saan ay ipinapangaral si Kristo ang nagdala naman sa akin sa harapan ng pulpito upang tanggapin si Kristo bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Mula noon, hinangad ko na ang makapaglingkod sa Kanya hanggang sa makapunta ako ng Korea at makabalik dito sa Pilipinas. Hindi ako naghinawang maglingkod sa Kanya na kahit dumarating ang kahinaan ay nagpapatuloy ako sa Kanya. Hindi ko man na makamta ng yaman dito sa mundo ay masaya naman ako at maging ng aking pamilya na kasama ko na sa paglilingkod sa Kanya. That's it. 2 minutes and 30 seconds. Okay, so hintayin ko na lang PM ng isang kritiko ko. Okay, sino ang nais sumunod? Hello? Mag-roll call ka. Para maano sila. Roll call. Bakit nagle-left sila? Nagle-left na yung mga Siyempre po, may recitation nag-CCR. Recitation kasi pastor Ganun talaga. CCR. Ba't nag-left na yung mga iba? Ay, si Brother Rufo. Brother Rufo, classmate. Hindi yata si Brother Rufo hindi nakahanda. Kung may kasalanan dito si Sister Eileen na hindi niya nabisuan agad Di pa nasabihan naman po, Pastor. Nasabihan naman kami. Okay, sige. Bigyan natin sila ng break time muna. Nag-CR. Nag-CR muna ka, Pastor. May go out. Prayer meeting Oo. Yun yung testimony ko ni-recall ko lang kanina, ni-refresh ko lang kanina kasi kanina sinamahan ko si Shania Pastor sa kumuha siya ng barangay certificate. So habang hinihintay ko siya doon, yun, nagtatype ako doon sa notes ko. Sabi ko, para meron akong masabi mamaya, testimony. Marami naman Sila sila Gerald, sila Christian, sila Daisy. Ayan. Ako rin siguro maggagawa Wala nga akong nagawa pero may naiisip ako Meron ka naman stock knowledge, Pastor sige, habang hinihintay natin, Pastor, yung iba. Meron na bang critic si Pastor Donald? Si Rose, alam ko maganda testimony nito si Rose ang tanong, nakagawa ka ba gusto natin marinig si Rose? 30 years to, Pastor. 30 years. Wow, 30 Hindi pa years. 3 minutes. Hindi, lang po. Babasahin ko lang. Okay, Iba, sige. acknowledge lang. So, ayan. Aileen, nandiyan ka ba?
I-critic mo ko, Eileen. So, babasahin ko na lang po. Okay. Pero in short, lang to short testimony. So, my testimony, I came to know the Lord last 1995 in Korea. Ako po ay Sagrado Katoliko, dekandado, niluno ko ng susi, walang makaka... That was my faith before. Catholic school po ako nag-aral, high school and college part lang. Naniniwala po ako dati na kapag mabait ka, ay malapit ka na sa Diyos. Dati, pangarap ko rin pong maging madre. Dati rin po akong na-attend kay Brother Mike Velarde sa El Shaddai na parang blinded kami doon before. Pag sinabi niyang baliktarin niyo ang payong, binabaliktad namin ang payong. Pagka sinabi ko ano-ano, that was my faith before. And then kung papakinggan ko yung mga sinasabi niya, ayun pala yung pinapaniwalaan. So, but the Lord brought me, inalaw niya ako na magpunta sa Korea. Kasi yung mindset ko, gano'n lang po, hindi po drama yung buhay ko noon. Yun lang, mabait lang talaga ako. Pero ba't hindi ko kilala ang Panginoon? Tapos nang nagtrabaho na po ako sa Amcor, first year, 1994 po ako na-hire sa Amcor, dyan sa Sukat. Nagkaroon po ng pagkakataon na magkaroon kami ng chance na magtrabaho sa Korea. And then sa Korea, may free board and lodging kami doon, pabahay din kami. Yung nakasama ko sa bahay, si Nimpa, Christian na po siya nung pumunta kami. Then siya po yung naging kasama ko sa bahay. And then, shinare niya sa akin yung gospel. Kung hindi niya ako na-share, siguro hindi ko rin makikilala ang Panginoon. But, ayun. Siya yung nakasama ko sa bahay at marami kaming mga pinagdaanan at pinag-share. Yun. And then, eventually, naghanap kami ng church at natagpuan namin ang Sujung Church headed by Pastor Jesse Arce. Ang sarap ng buhay namin doon, spoon feed kami, hatid sundo at kapag may pupuntahan, ang saya namin doon. Filipino community po yun, headed by yung Pastor Jesse. Andun din sila Kuya Donald, kayo rin po nandun. Pero pag uwi namin sa Pinas, struggle is real. And so is God. So doon test lahat ng faith na pinag-aralan namin sa Korea. Paano mo i-defend yung faith mo na natagpuan doon sa Korea. And paano mo i-share sa family mo. Paano mo masasabi na hindi na ako kapareho ng dati. Yung testimony ng buhay natin. So, pero God is so faithful na nagkaroon din ng church dito sa Pinas, na-follow up kami, and then eventually nabigyan ng pagkakataon na matuto pa at maglingkod and through this Crystal Church. Kasi yung Sujung, ang English word nun ay crystal. Tapos yun, pinalo up marami kaming nabaptize doon sa Korea na rin po ako nabaptize. Marami kaming nabaptize doon at yun, sa biyaya ng Panginoon ay pinatunayan na He's faithful and He's the one na magko-complete. Sabi nga, siya yung magko-complete dun sa pagkatawag niya sa akin. At hindi niya ako pinabayaan. At hindi niya ako hinayaang bumalik sa dati kong pinapaniwalaan. Ang life verse ko po ay Psalms 23 verses 1 to 6. First memory verse ko po yan na pinaturo sa akin ni Nimpa. Ayun po. Psalms 23 verses 1 to 6. Ang unang song natutunan ko doon ay As We Gather. So, hindi na alam ng mga bagong kabataan ngayon. So, yun po. Struggle is real kasi dito sa Pinas, marami kang mararanasan mga persecution, mga problema. Pero yun, sa biyaya ng Panginoon, sabi niya nga, hindi tayo bibiyaan ng pagsubok na hindi natin makakaya. So, yun lang po. Amen. Yun lang po. Okay, 5 so minutes lang. yung naka-assign na Kasi partner hindi mo, nakasulat. magsasalita Skero na po. sa iyo. Skero po daw. Si Brother Rupo na? Sabi ni Aileen. Okay. Maraming correction yan. Mahaba. Okay, sige. Okay lang yan. Okay, sige. Next. Ay, mukhang pastor, ikaw na.
Kala ko si Brother Rufo. Wala yata eh. Nasa prayer meeting Okay. So, ako may orasan ako rito 8:21. So, ako naman, simple lang yung aking testimony. Ako ay lumaki sa Christian church, yung mga parents ko ay talagang active sa church, lalo yung nanay ko, treasurer, tatay ko, diakono. No, I grew up in the church, makulit. Akala ko ligtas ako dahil syempre kasali ako sa choir, nababaptize ako. Pero nung ako ay nasa seminary na, doon ko talaga nakita yung na doon ako naging sure na ligtas ako kasi lagi itong kinukwento yung isang missionary sa Thailand, si Pastor Bert Padura. Hindi ko siya makalimutan kasi nga because of him, I was able to know Christ as Lord and personal Savior. So si Bert Padura, nag-preach ng Wednesday prayer meeting. Ang preaching niya, 1 Thessalonians 4:13-18. Ang preaching niya, if the Lord, kasi yung tungkol sa pag-rapture ng church, if the Lord returns, are you ready? Yun yung kanyang question nung bago siya yung kanyang question nung kanyang preaching bago siya magbukas. Tapos nung gabing yun, hinatid ko siya sa airport kasi flight siya Wednesday night. Thursday morning during our chapel hour, in-announce sa amin na chapel na na yung nag-preach kagabi namatay. No? Na hit and run siya, head-on collision, galakad siya, nasagasaan siya ng isang lasing na driver. So, tumatak sa isip ko yung sinabi niya na if the Lord returns today, are you ready? No. Dahil sa yun yung preaching niya nung gabi na yon, talagang pagkatapos ng chapel, tumakbo ko sa seminar, tumakbo ko sa room, nagpray talaga ako, Lord, ayoko maiwan. Pag dumating ka, gusto ko, kasigurado ako, ligtas ako. So that's the only time na naging siguro ako na ako'y ligtas. No? Hindi yung dahil sa nagsisimba ako, dahil ang mga parents ko ay Christian din ako. So yun yung testimony ko talaga na I realized na hindi ibig sabihin nagka-church ako ay Kristiyano na ako. No, so that's the only time na I'm sure na whatever happens to me, I will be going to heaven because I accepted Christ as Lord and personal Savior. No, tumatak talaga sa isip ko yung preaching niya nung gabi kasi yun yung preaching tapos biglang namatay nung umaga. So imagine, sabi niya, if the Lord returns today, are you ready? Siya pala, mamamatay pala. Yun na pala yung huling gabi niya. Kaya yun yung aking testimony pagdating sa salvation. So from that time on, of course, mayroong mga ups and downs, but still, God is so gracious, God is so merciful, and God is always faithful. And still, here am I, serving the Lord. So yun. Short. Okay, thank you. Sinong nais na sumunod? Talagang tunay na Kala ko yung nag-left ng ay tunay kasi si Rupo talagang tunay na wala na eh. Okay, nag-raise ng hand si Hello, Christian. Good evening po, sir. Yes, good evening. Hindi po ako na po, para actually, Oh, wala kang gabi, hindi no? po ako prepared pero habang sasalita po si Pastor. Opo, Hindi, kasi po, nandiyan siya kagabi. tinapos, gumawa po akong projects po sa school. So, di po nakapunta. Nagsumali po ako pero nag-out po agad ako. Oo. Opo, kaya Okay. yun. Kakagawa ko lang po talaga ng notes. Oo. Okay, sige. Pwede na po. Sige. So, ayun po. Halata naman sa pangalan ko na Christian. So, since birth talaga, pangalan ko na po. Pero hindi ko alam kung natatayuan ko ba nung mga panahon na talagang nasa mundo pa ako. Yun po, since birth Christian na ako dahil pangalan pa lang. Pero yung buhay po talaga, hindi ko sigurado kung ako ba ay talagang Kristiyano noon. Hanggang sa tumungtong po ako nung high school na natuto pong magbisyo. Diyan na po pumasok yung sigarilyo, yung mga barkadang mali, uminom ng alak. At dati nga po nung time na high school ay dahil nalaman nga ng mga klase ko na ako daw ay
tinatawag nilang born again, eh, tinesting nila ako kung ako ba ay bibigyan daw nila ako ng 100 piso, hititin ko daw yung sigarilyo na meron sila. So bilang sa pagiging curious sa bagay na yun, na kahit alam kong mali, ay tinry ko dahil gano'n ang kasalanan. Nakala natin, sa una, ay pag tinake natin yun, nakala natin, minsan, tinutokso pa natin yung sarili natin na labanan natin, kaya nating labanan yung isang bagay. Pero once pala na in-entertain natin yung kasalanan o yung bisyo, tuloy-tuloy ng lalamunin tayo ng sistema ng kasalanan. So yun po, nagtuloy-tuloy yun. Pumasok din ako sa mga maling relasyon sa at the age of 16 or 13, sa mga ganong edad po. Talagang nandun yung bisyo, hindi nawala sa aking buhay. At kung titingnan natin, ginagawa ko po yun habang ako'y nagmi-ministeryo bilang drummer, bilang mga awit ng Panginoon, 'di ba? Kaya naniniwala po ako na minsan talaga yung ginagawa natin, mapepeke natin sa harapan ng tao, pero ang Diyos talaga never nating mapepeke, 'di ba? So ayun po, yun yung buhay ko paikot-ikot na talagang dumating pa sa point na naging basagulero ako, palaaway, palasagot sa magulang. Dahil yun nga, 'pag yung talagang namuhay ka bilang makamundo, lahat ng gagawin mo ay pawang makamundo at hindi nalulugod ang Diyos sa gano'ng bagay. May dumating nga po sa point nung high school ako, dahil sa pagiging loko-loko, habang may hawak po akong sigarilyo nung naalala ko pa po yun, April 19, parang gano'n, bago po magbakasyon or mga nasa March po. Nandun ako sa likod ng eskwelahan, nagka-cutting class ako. Tas hindi ko alam, merong sasakyang huminto dun sa may school at nagtanong sa akin kung saan yung bahay nung kapatiran sa Longos. So ako po, dahil black yung sasakyan, hindi ko kita and tinted yung salamin, hindi ko agad namukaan kung sino yung nagtatanong sa akin habang may hawak akong sigarilyo. Tas pagtingin ko po sa salamin ng sasakyan, pagbukas niya ng salamin, pagtingin ko yung mismong pastor namin yung nandun. Kaya tinapon ko kaagad yung sigarilyo habang hawak ko. Sabi ko, dun ko na-realize na mali pala talaga yung ginagawa ko. Na-DA po ako noon or disciplinary action. So, ayun po, talagang ginamit ng Panginoon yung pagkakataon na yun para maitama yung mga bagay na yun. So, to cut the long story short po, ay dumating sa point ng 2018, nung naintindihan ko na ako pala yung makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili, at ang Panginoong Hesus lamang ang tanging daan, doon ko na-realize talaga na lahat ng ginagawa ko ay maruming basahan lang sa Kanya. At yung mga ministeryo palang ginagampanan ko noon, nung ako'y kabataan or nung sabihin na natin nung ako'y bata pa, ay talagang maruming basahan lang sa harapan ng Panginoon. Doon din reform ng Diyos, ng Lord, yung kayabangan ko na dati, ang tingin ko kahit na gumagawa ko ng mga bisyo, akala ko papatawarin naman ako ng Diyos eh. So okay lang gumawa ng kasalanan. Doon ko po pala na-realize talaga na hindi pala gano'n ang buhay Kristiyano. Hindi nakasentro sa akin yung buhay ko, kundi dapat nakasentro yung lahat ng ginagawa ko para sa kabutihan ng Panginoon. So yun po, dumating din sa point dati na kahit sabihin natin na nagbibisyo ako, talagang yung akala ko tama 'pag tungkol na sa doktrina, dun naman po ako naging active talaga, 'di ba? So yun po, talagang kung pagbabasihan lang natin, pinaglalaban ko po talaga yung bagay na akala ko yung tama, pero lumalabas na kayabangan lang talaga yun, 'di ba po? So yun po, dun talaga nag-umpisa 2018 po nung itinama ng Lord yung buhay ko. And ilang beses na din po dumating sa point ng buhay ko na maraming beses na ako muntik mamatay. Yung una po nung naaksidente ako noong 2016, naaksidente po ako sa bike, na bali po nagkaroon po ng fracture yung braso ko, left side, sa may elbow, nabasag po yung buto. So inoperahan po yun. Then nung 2019 naman, ano po, nagkaroon po ako ng yung lungs ko nagkaroon ng allergy. Nagkaroon ng parang ganun allergy. So nahirapan akong huminga nun. Sabi ng doktor, buti nadala agad ako ng ospital, kung hindi, ina po yung hanggang doon na lang yung buhay ko. So yun po,
maraming bagay yung ginamit ang Diyos na paraan para ipakita sa akin na talagang dapat dumidepende lang tayo sa Kanya, hindi sa sarili nating karunungan, hindi sa sarili nating kaalaman, 'di ba? Dahil tayo isang maraming basahan lamang sa harapan ng Diyos. At dun sa bagay na yun, hindi man ako perpekto dahil ako'y makasalanan, pero naniniwala po ako dahil ang Diyos ang pumili sa atin. Ang Diyos po yung magbibigay sa atin ng mga bagay na kakailanganin natin at hindi po niya tayo iiwan ni pababayaan. Ayun po. Thank you po, Pastor. Okay, so praise God for that. Okay, so ayan, yung mga nagsalita, yung mga kritiko nila, sila naman kung ready na. Pero ilan na lang natin yan sa iba mga pagkakataon, no? Kasi ang susunod na task natin dito, ayun nga. Joel. Joel, sige. Good evening, Pastor. Okay. Ulit ako, kararating ko lang. So testimony ka ba? Yung testimony ko sa buhay, since 1974, Christian na yung mga magulang ko. And then at the age of 12, nag-water baptism ako. And then na-member ako ng choir member, kung saan napunta kami, magpo-concert. And then at the age of 18, backslider ako. Hanggang naabot ng 20 years old ako. And then nabalik ako sa Panginoon dahil sa mga prayer ng aking mga magulang. And then 1992, nag-asawa ako. And then after that, bumalik na ako sa Panginoon. Napunta ako dito sa Maynila. Naghanap ako ng church na makapagsamba ko. Napunta ako sa Cathedral of Praise. Mga ilang bisis lang din kasi naisip ko hindi tayo ma-recognize dito as a Christian dahil sa daming tao. Kasi ilang bisis yung shifting ng service nila sa isang araw. Sabi ko sa wife ko, maghanap tayo ng iba. Nung naghanap kami, doon na hindi na kami napagsamba. And then, nagkaroon ako ng trabaho, marami akong pera. Pinauwi ko na yung pamilya ko sa Mindanao kasi nagmayabang na ako sa sarili ko. Kaya ko mag-isa dito kasi nag-church naman ako. And after that, nung mayaman na ako, may sasakyan na ako, naging titer ako sa asawa ko. Nagkaroon ako ng mga babae. Yung one day, na-realize ko, nag-pray ako sa Panginoon na, Lord, tanggalin mo tong bisyong ito kasi hindi naman to talagang kasanayan ko. Tapos maya-maya, sa akin yung babae na papunta kaming SM kasi may bibilhin. Pumayag naman ako. Yung pray ko talaga lagi na gano'n nga, nasalubong ako ng pastor namin sa loob ng SM. Ngayon, sabi ng pastor na, Uy Brad, matagal ka nang hinanap ng Diyos. Sabi ko, nga pastor. Sabi ko, ipag-pray mo nga ako pastor sa problema ko ngayon. Pero nakita pala ng pastor, may kasama akong babae. Pag sabi na nga, sige, pag-pray kita, automatic, kinabukasan, lahat ng naramdaman ko tungkol sa mga babae nawala. Yun na yung ngayon kasi nag-pray ako sa Panginoon na Lord, wag mo akong pabayaan. Anak mo ako, Lord. Kiniklaim ko talaga na anak mo ako, Lord. Yun, bumalik ako pagsimba, yun po, sumali ako ng encounter tsaka post-encounter hanggang nabalik yung ko sa sigla ko sa Panginoon. Doon ko na isip na mahal ako sa Panginoon kasi kahit sa nangyari yun, ilang bisis na ako na-disgrasya sa sasakyan, sa motor, binuhay pa rin niya ako dahil alam ko may purpose siya sa akin. Dahil nga, naisip ko na useless ako kung wala yung Panginoon sa buhay ko. Yun yung patuto ko sa buhay ko bilang isang Kristiyano na naligaw at nakabalik. Thank you. Amen for that. Ayan, yan bahagi ng ating pagsasanay sa ating pag-share ng ating patotoo. Okay, so next naman yung ating mga kritiko So siguro kasi ang susunod nating gagawin nga yung ating pinapractice yung ating isasalaysay naman sa ating komunidad. So practice lang muna ito. So dahil nga online tayo, ganito muna ang aking ginawa. So meron naman tayong ginawang grupo Sister Eileen. So yun na po yung magiging partner natin. So for the meantime, yun na lang muna po So i-continue natin ito.
yung pagsasanay natin, no? Sa mga next na gagawin yung paggaano natin, paghayo naman natin sa ating komunidad. Okay, tsaka yung paghayo natin sa iba. Okay, sige. Iko-continue ko na yung ating pinag-aaralan. Okay, so nasa na tayo ngayon sa yung other methods naman for sharing your faith. Okay, so nandoon yung personal testimony sa mga methods na yan, tapos yung Romans Road, and then tingnan natin yung other methods for sharing your faith. Okay, so introduction. So there are many different effective methods of sharing. One method may be just as good as another. The important point is to use some methods. One day, a man approached Dwight L. Moody, the famous evangelist. He said, "Mr. Moody, I don't like your method of evangelism." Moody asked, "What method of evangelism do you use?" "I don't use any method." The man answered. Moody replied, "Well, my method is better than yours." Okay, you have already studied two methods of testifying, sharing your testimony, and the Roman roads. In this lesson, you will study three other methods. It does not really matter very much which method you decide is best for you personally. Again, the important thing is to use some method regularly. Ito nga yung tract distribution. Okay, so one popular sharing method is distributing gospel tracts. Gospel tracts are small booklets that teach the plan of salvation. This method of sharing is a good one for those who are just learning to witness or those who are very shy. It is not as effective as other methods, but it is still good. Listed below are some guidelines for tract distribution. Use tracts that present the gospel clearly. There are many different kinds of tracts. Some teach spiritual truths about stewardship, baptisms, or other doctrines. These tracts are good, but they are not helpful for evangelism. Choose tracts that communicate the plan of salvation clearly and simply. Actually, dito po sa church, dito po sa likuran ko ay napakaraming tracts, but hindi sila helpful for evangelism, no? As you see, nilagay ko rito sa may likuran ko, nakalagay lang doon sa printer, sa taas ng printer. Ang dami niya, kaso hindi siya related sa evangelism. Kung paano ko ito gagamitin? So ito ay mga collection lamang na nandito sa church. Okay, so yan po yung sample ng mga tracts. Actually, booklet. Okay, so kanina naman ay nakatanggap ako dito. Alam po ninyo kung saan ito nilagay? Doon sa mailbox, doon sa bill box. Pero andito, sabi dito sa tracts, ito ang dito is yung Berean Bible Baptist Church, Nakalagay yung kanilang address. Kasi ito print your church address on the tract. Make sure that the reader of your tract now knows where to go to learn about the gospel. Okay, maganda siya. Kaya lang pinuksan ko rito, medyo hindi siya readable kasi dikit-dikit tsaka para mahaba. Anyway, okay, so number 3, distribute tracts where people are waiting. The best place to hand out tracts is in a place where people are waiting. A bus terminal or jeepney waiting shed is a good place. Usually when people are waiting, they are glad to receive something to read. You can share a tract with someone and then discuss it with the person. Okay, so ito sa BBSI, tinrain kami rito pagka nag-distribute ng tracts, yung mga right places, minsan ako ginagawa ko habang nasa sasakyan. So parang hindi siya maganda kasi siyempre pasahero, maya-maya bababa na yun. Anyway, makakatulong naman kung bibitbitin niya yung tracts na ibinigay sa kanya. Okay, so number 4, be friendly and courteous. As you pass out the tracts, smile and speak courteously to the people. Say, "May I give you something to read?" Most people will say yes. Do not try to force anyone to take a tract. Be prepared to explain the tract. Some people who read the tract may want to discuss it. Remain at the place for a few minutes so that interested people may approach you.
Using witnessing booklets. There are several different booklets available for use in sharing Christ. Ito booklet, ito nasa kasama na yung tracts. Campus Crusade for Christ published the 4 spiritual laws, and many people have moved to Christ by using this booklet. The Billy Graham Evangelistic Association published Steps to Peace with God. This is an excellent booklet also. These booklets are easy to use, especially for Christians with little experience. Another advantage of this booklet is that you can leave something with the person when you depart. At the end of this book, you will find information on how to find these booklets. Here are some pointers for using a witnessing booklet. Study the booklet until you know it well. Be friendly and sit beside the person. No? Sometimes, ibibigay yung booklet, halimbawa sa church, ang mangyayari, ipamimigay, hindi pa i-study. So, ang mahalaga i-study mo muna yung so that when you sit with other people, you can explain the booklet that you have to give to them. Okay? Then show the booklet and ask, have you read this booklet? Could I share it with you? Number 4, read the booklet slowly with the person. Use a pen or pencil to point to where you are reading. If the person interrupts with questions about something other than the booklet, say, that is an interesting question. We can discuss it later. When you come to the prayer at the end of the booklet, ask the person if he is ready to pray the prayer and accept Christ. If he seems confused, go back and review any points that are still unclear. Do not pressure him to pray the prayer. If he seems reluctant, pray for him and ask if you can come back to visit again. Number 7, if the person does pray to accept Christ, read the last part of the booklet with him and encourage him in his Christian life, as you learned in the last lesson. Tapos merong yung The Bridge of Life illustration. Ito another illustration. Sa Las Piñas nagkaroon din po kami ng doon ng illustration na senior sa amin ni Jimmy, Pastor Jimmy. So natatanda ko pa yung kanyang illustration doon, yung paraiso, tapos yung hell, mga araw-araw yun na tuturo. Tapos nag-drawing ng cross na pababa, na nagmistulang cross siya, pababa from pagkakasalan ng tao, katapos yung pataas na naman cross, yung ginawa ng salvation ng Diyos. So ganun. Ito yung another illustration. No, many Christians like to share the gospel using an illustration drawn on a piece of paper. This is the Bridge of Life illustration. It is a simple way to share Christ, and it easy to understand. Here is how to do it. Okay, so nakikita na ninyo sa sa material ninyo. So ganito 'yon, Number 1, draw the picture below. No? Draw the picture below. Write the number 1 and then Romans chapter 3 verse 23. Ask the person to read the verse. Then explain that according to the Bible, all men have sinned and are separated from God by sin. Now, write sin in the center of the gulf to show that sin separates man from God. Write the number 2 and then Romans chapter 6 verse 23. Ask the person to read the first part of the verse. Explain that this verse tells the result of sin, death. Number 4, write number 3 and Hebrews chapter 9 verse 27. Hebrews chapter 9 verse 27. Ano sinasabi sa Hebrews 9:27? Ang sabi diyan, it is appointed for people to die once, and after that comes judgment. No? Ask the person to read the verse. Explain that after physical death, all people must stand before God to be judged for the sins they committed while living on earth. Write the word hell under the Hebrews chapter 9 verse 27 in your drawing and explain that sinful man is destined for hell.
On the right side of the gulf, write the number 4 and Romans chapter 5 verse 8. Ask the person to read the verse. Explain that man does not need to be lost. There is hope. God loved us even though we were sinners, and Jesus Christ became our substitute. He died on the cross in our place and thus become our Redeemer. Number 6, draw a cross connecting the two sides of the gulf. Explain that by his death on the cross, Christ bridged the gulf between man and God. Write the word Christ in the horizontal part of the cross. Be sure that the I in Christ is the same as the I in the words sin. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. The cross solves the problems of sin, death, and judgment through Christ. Draw two little bridges on the left side of the gulf. Write works in one and church in the other. Explain that many people try to work their way to God. They try to earn salvation. Other trust in religion or church membership or salvation. Point out that these little bridges cannot bridge the gulf between God and man. Write the number 5. And then Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Ask the person to read these verses. Explain that man must accept it by faith and trust in Christ alone for salvation. Okay, write the number 6 on the right side and then John chapter 5 verse 24. Ask the person to read this verse. Explain that this verse promises 3 things to anyone who will hear and believe. He will have eternal life, he will escape the judgments of God, and he will pass from death to life. Write John chapter 1 verse 12 beside John chapter 5 verse 24. Ask the person to read John chapter 1 verse 12. Explain what it means to believe. To believe in Christ is to trust in Christ, to commit one's life to Him completely. It means to make Jesus Christ the Lord and Master of one's life. With Revelation chapter 3 verse 20, under John chapter 5 verse 24, ask the person to read the verse. Explain that Jesus wants everyone to be saved, but He is waiting for our invitation. We must open our heart and life to Jesus and invite Him to come in. 11, ask, what do you think about this presentation? When would you like to invite Christ to come into your life? If the person seems confused, try to answer his questions. If he is ready to accept Christ, lead him to pray this prayer. Lord Jesus, thank you for dying on the cross for my sin. Come into my heart and be my Lord and Savior. I commit my life completely to you. I promise to make the Bible my guidebook for life and the church my place of service. So pagka natapos na natin yung illustration, ito yung makikita natin as you see in your materials. Okay, so binasa ko sa English at of course para lalo na maunawaan, pwede naman ninyong basahin sa Tagalog. So ito yung mga sample o yung mga ilang methods ng mga pwede nating gamitin sa ating pag-share ng gospel sa iba. Okay, so learning exercises, go out with your classmates and distribute tracts in a public place. So kung gusto natin gamitin itong method na ito. Study the tracts ahead of time. Mahalaga yun. Kasi dapat alam natin yung ating binibigay para pagka nagkaroon ng pagtatanong, alam natin yung ating ma-i-explain natin. Okay, so be ready to explain it or answer questions about it. If you have access to witnessing booklets, practice sharing it with your class partner. Bago mag-go, practice muna tayo. Then go out into your community and share it with someone. Practice drawing the bridge illustrations, memorize the verses and mark them in your Bible. Practice presenting the illustration to your partner. Repeat it until you can share it smoothly and naturally. Then go out and present the bridge illustrations to someone. Okay, sige. Number 6 na ba tayo, Number 6. Tapusin natin to. And introduction. Experience has shown that the evangelistic Bible study is a very effective method of evangelism in the Philippines. This method has been used all over the country with great success. In this lesson, you will learn the reasons for this and the way to actually start a Bible study. The next lesson explains how to lead a Bible study.
Ito yung napupuna minsan sa mga kapastoran, wala ng Bible study. Kaya nga ini-encourage ko, no? Ma-encourage natin yung mga iba na mag-attend dito sa ating class. Kasi i-explain dito paano tayo magli-lead ng Bible study. Merong uniform na paano mag-lead ng Bible study. Okay, so advantage of the evangelistic Bible study, it emphasizes the Bible. As you learned earlier, the Bible is the sword of the Spirit. Any method that involves people in Bible study will be blessed by God. As people study God's word, the Holy Spirit will minister to them and convict them of their sin and their need for a Savior. The Bible is a powerful tool, and this method focuses on the Bible. Further, many people in the Philippines are curious about the Bible. For hundreds of years, the Roman Catholic Church forbade its members to read the Bible. However, in 1966, that policy was changed, and the Catholic Church began to encourage Bible study. As a result, many people today are open and receptive to joining together in Bible study groups. You can take advantage of this curiosity by organizing Bible study groups in your barangay, school, or office. It focuses on the family or group. Filipinos are family and group-oriented. Philippine life revolves around the family. People usually consider their family when they make a decision. Therefore, you are wise to evangelize families as much as possible. Clearly, it is better for the family to be united in their faith rather than divided. In his book, The Church in Thy House, Dr. Met Castillo lists 7 important reasons for winning families to Christ. This type of evangelism was used by Jesus and the Apostle Paul. Acts chapter 16, verse 22 to 34. In your own free time, you can read it. It helps make a good beginning for a new congregation because the members have not been alienated from their families. It helps to build up and preserve members. New converts who face opposition from their close relatives often do not continue. It helps in sharing Christ to the convert's extended family, his uncles, aunts, cousins, etc. It makes winning the community easier. A family has more influence in the community than an individual does. The home of the converted family can become a house church, reaching the whole neighborhood for Christ. The family is a winnable social unit. The family may be the key to winning the whole clan, alliance, or tribe. It naturally develops into a house church. As the people study the Bible, they are won to Christ and baptized. Soon they request a time for weekly worship. In a natural and beautiful way, the home Bible study becomes a church. It ensures proper follow-up. Follow-up is a problem in crusades and other types of evangelism. However, when the new convert is already participating in a Bible study, the group leader can easily introduce texts and study topics that are helpful to the new believers. It is not frightening for non-believers. Many people are afraid to come into a Baptist church building. In fact, many will refuse to do so. However, they are not ashamed to attend a Bible study at their neighbor's home. Also, the Bible study has a friendly, relaxed atmosphere which helps the people feel at ease. Okay, so starting a Bible study, pray that God will guide you to the right people, place, time, etc. Make prayer the foundation of all you do. Find a place to meet. There are many ways to do this. There may be a family in your church which wants to start a group in the neighborhood, or someone in your church may have a relative in the place you have chosen. Sometimes you will find a believer who is willing to open his home for the study. In a pioneer situation, you may have to begin in the home of an outsider. You might ask a person, "Do you own a Bible?" Then ask, "Would you like for someone to teach you?" You may need to talk to several people before you find someone who is interested. Explain that you are not trying to sell anything. Once you find a person who is interested, make an appointment to return for the Bible study.
Okay, gather a group of people. Encourage the host to invite his family, friends, and neighbors to attend the Bible study. If possible, remind the people about the time and place. Try to learn something about the people. If they are not yet saved, then you will need to plan for an evangelistic Bible study. Their religious background will determine the approach you should use. Prepare your materials. You will want to make sure that you have enough Bibles, New Testaments, or Gospels of John for each person. If they own Bibles, encourage the people to bring them along. You may want to use printed lessons that have been prepared for this purpose. Booklets may be available in Christian bookstores. You may decide just to go verse by verse through the Gospel of John. That is fine also. However, be sure you have a copy of the Gospel or the New Testament available for everyone in the group. You will also want to prepare some song sheets or a piece of cartolina, which you have written one or more short choruses. Singing choruses is a way to help the people relax. It is also a good way to teach scriptures, verses, and doctrine. Plan to teach a new chorus each week after you have sung the choruses they have already learned. Take someone with you. It is good if you can bring some companions with you. You may want to have an assistant teachers who will learn from your example and lead the group if you have to be absent. If you are not musical, you may want to bring someone to lead the singing. Sometimes it is good to have someone teach the children while the adults are in their Bible study. This is a blessing to the children and it reduces disturbances. Make arrangements for merienda. You may want to discuss with the group. It will become a burden for the host to prepare a merienda for the group every week. Some hosts develop a bad attitude toward the Bible study just for this reason. The group may decide to take turns providing refreshments, or the group may decide to not have merienda at all, or everyone may bring their own. It really does not matter. Just be sure that this does not become a problem for your host. Review question. What is the most effective evangelistic method used in the Philippines? Okay, so since meron tayong mga materials, no, pwede pa ninyong sagutin yan in your own. No? So list 3 reasons why it is good to evangelize families. What items do you need to prepare before leading a Bible study? So those are the reviews. Okay, so we will close here sa 7 so that 8 and 9, 10 ay ating tatalakayin tomorrow. Okay, just follow me as I read. And kung meron po kayong idea o some question or hindi naman pwede natin i-apply yan, o ano yung dapat nating apply, pwede natin pagtulot-tulungan as a church, as a members of the church. Okay, so pointers for Bible study leaders, be faithful to your commitment. If you have made an appointment with the group, be sure to keep it. You cannot expect the people to attend faithfully if you do not. If you cannot lead the Bible study for some reason, ask your assistant or some other qualified person to lead the discussion. Do not disappoint the group. Be on time. Do not keep the people waiting. Set a good example by arriving on time. Prepare the room or place. Arrange the chairs or benches in a circle or square so that the members of the group can see each other. This seating arrangement will promote fellowship and discussion. Do not lecture to the people. Study the Bible passage or lessons and prepare questions that will encourage discussion and sharing among the group members. Help them to find the answers to their questions in the Bible itself. Do not be afraid of silence. If they are slow to answer, ask the question in a different way or suggest a Bible verse they can look up. In the beginning, call on volunteers to read, pray, or answer questions. Be careful not to embarrass group members after you have observed how well they read aloud. You may call on some to read. Be sensitive to their feelings. If they ask a question you cannot answer, do not be embarrassed. Just say that you do not know but will research the answer and report back next week. It is better to be honest
than to give an incorrect answer. Help the people find the text or verses to be discussed. In the beginning, you may want to focus mainly on one text. In this way, you can avoid lots of turning of pages as you go from text to text. Some of the members of your group may not know how to find different books in the Bible. Avoid embarrassing them. Be sympathetic and help them find the text. Keep everything simple. Let your prayers, songs, comments, etc. be simple so that others can copy or reproduce what you are doing. Stop on time. Do not let the study time go on too long. Respect the schedule of your host and other members of the group. Parts of the Bible study meeting listed below is suggested program for a home or group Bible study. This program could be changed in several ways. However, this program is proven effective, so you might want to follow it until you discover ways to improve it. Welcome the participants. Make them feel comfortable, be friendly and jolly. Keep an attendance record. Choose someone in the group to do this. This will encourage the members of the group to be regular in attendance. Start with a prayer. Ask God to bless the Bible study. Discussion time. At first, you or your assistant should lead this prayer. However, after 2 meetings, ask for a volunteer to lead the prayer. Sing some scripture songs and praise choruses. This will help the people relax. They will prepare the people to hear God's word. The songs are also a good way to learn Bible verses and important spiritual truths. You and your assistant will lead the singing at first, but after 2 or 3 weeks, ask for a volunteer to lead the singing. You want the group to assume leadership responsibilities as soon as possible. Okay, study the Bible. This study may be verse by verse in the Bible or a preferred lesson on a sheet of paper or in a book, whichever method you use. Help the people discover Bible truths for themselves. If they ask a question, say, let's look at a Bible verse. You want them to focus on the Bible. You want them to accept the Bible as their religious authority. Do not lecture to the people. Ask them questions and let them find the answers in the Bible. Encourage them to underline or highlight verses in their Bible. A yellow or pink highlighter is useful for marking verses. Encourage them also to make notes in their Bible. If someone gives an answer that is wrong, do not embarrass him. Just say, that is something to think about. Does anyone else have an opinion on this? In this way, you will encourage the people to continue sharing. Share prayer requests. Encourage the members of the group to share their blessings and prayer requests with the group. This will promote group feeling and fellowship. It will also teach them conversational prayer. Most Catholics only pray memorized prayers. They will have to learn how to talk to God in a natural, conversational way. Give an invitation. Be careful not to give an invitation too soon. Be sensitive to the spiritual development of your group. If you give an invitation too soon, you may alarm the members and frighten them away usually. Some are ready to accept Christ after 7 or 8 meetings. Do not pressure the group for decision. Just ask if anyone would like to indicate his desire to make a profession of faith. Ask those who wish to accept Christ to remain behind for counseling. Share evangelistic tracts. If possible, give the members of your group gospel tracts to take home to read. The members of the group will read them and their family members will read them also. Socialize. Take time for merienda. This will promote friendship. The members will be encouraged to come back. Okay, so here are the review questions na pwede naman ninyong sagutin in your own free time. Yung true or false. If naunawaan natin yung ating binasa, yung ating pinag-aaralan. I hope and I pray na meron natutunan tayo sa ating binabasa. Me, personally, meron din ako, nako-correct din ako habang binabasa ko ito kasi may mga approach din ako, especially sa Bible study. Tuson talagang gusto ko mapatanggap yung tao. But nagkakaroon ng kalian, nagkakaroon ng
something na miscommunication. So instead na maunawaan niya palalo yung nakikita ko tuloy yung kanyang yung conflict, no? Nagkakaroon ng conflict. Kaya may mga correction. Kaya napaka-useful talaga ito. Kaya nga sabi ko, ma-encourage talaga din natin yung yung mga leaders na maka-attend ng ating ng School of Ministry. So I hope na may natututunan tayo. So we will be continue this tomorrow 8:30 to 10:30. Okay, so stop na muna po ako dito and then magkaroon tayo ng konting discussion what we have learned for this this evening lessons bago po tayo magpaalaman na. Alam ko po yung iba medyo nagtataka parang napakahaba yata nung pag-discuss, pag-aaral. So ito yung nabigay na time kaya aking sinusundan lang. So 9:30 matatapos tayo. So sabi ko nga kung matapos natin yung lesson hanggang 7, matapos tayo na maga. But if we have something na i-discuss, so mag-sharing time tayo. So Sister Rose, ayan, meron kayo natutunan regarding sa ministry, di ba? Sa music ministry. Sa habang pinabasa. So may mga talagang dapat din talaga tayo na ayusin sa ministry. But since situational, may mga talaga na parang hindi pa kaya, no. So yan yung nagtuturo sa atin. Okay. What about Hannah? Si Sister Hannah, hindi ka pa patulog? Nakamute lang. Any comments, suggestions? Masasabi sa lesson natin ngayon, meron ba tayo natututunan? Siyempre, as a teacher, meron din ako natututunan. Kung gusto pa natin meron matutunan, may mga Kala ko may tanong si Joel kanina eh. Maganda itong lesson na binigay ni habang binabasa ko na hindi lang for student ito para sa pastor, mga workers. Kaya nga gusto ko ma-encourage natin yung bawat isa na So okay din to. Ministry training pa. Okay. Yung iba kasi hindi rin talaga nakaka-attend na nais natin maka-attend para malaman yung idea about the ministry, how it's work. Sila Gerald ba nandyan o nasa nasa Kabinti? Nasa sila? Kabinti kasi nung time na dapat pupunta sila ng Huwebes is hindi na daw makakapunta dahil nga malakas daw yung pagulan doon. Oo. Tapos ito nga merong malaking bagyo na parating. Medyo makulimlim na dito sa mga paligid. Sabi ni daw to, halos cover niya daw yung buong Pilipinas eh. Nakakatakot kaya please pray for our country Philippines. Yeah. Okay, sige. Meron pa bang may mga tanong ba kayo sa pinag-aaralan natin? So it's a good one. We can do Bible studies by, of course, kaya yun yung unang ating course, how to do Bible study or how to study the Bible so that we can do a Bible study. It's a lot easier for us. Pagbalik ko kasi ang ating ay teaching the Bible eh. So that's the next one. Saan natin sa anong tawag doon? Yung ating next na how to share your faith yung sa'yo, di ba? Sa akin yung how to preach ba to? Sa akin.
Parang yan yung aking or titignan ko muna. Kasi hindi ko alam kung ano yung kay Pastor Jesse kasi nga na ano tayo dahil doon sa iba-iba yung title eh. Pero the same thing. So yung how to preach is just like how to do Bible study, how to study. Kasi maliban na sa how to study the Bible, how to teach the Bible, yung dapat kadugtong nun eh. It's either hermeneutics or homiletics. No? So yun. Siyempre, mag-ano ka dyan, mag-a-add ka ng something helpful. Yeah. So, yun yung natin. Kaya, marami. Okay, so please pray for us. Ang pagkakaalam ko yung OCC, Sister Eileen. Monday, mabuti. Pinaalala mo sa akin na bukas na pala yun. Pero makakahabol tayo sa meeting kasi 2 o'clock pa naman yun. 11 o'clock matapos yung ating klase. Kaya. So, ilan bang pupunta sa sa OCC? I think kami ni Eileen. Dalawa lang kayo? Oo, si Hana. Ayaw ko, nag-uusap sila ni Eileen pero I think si Eileen na lang daw kasi si Hana very busy. Representative lang naman. So Sister Eileen, siguro magkita na lang tayo sa Don Bosco tomorrow. Saan ba yung Don Bosco? Sa Makati? Muntinlupa ang pagkakalam ko dun eh. Nakalimutan ko kasi nilagay ko na dito sa Sister I. No, magkita na lang tayo. Okay na siya. Okay na. So wala nang mga tanong yung mga wala na yung iba. So wala nang tanong. Parang nahaba na yata para sa 2 hours, Pastor. Oo nga. Kung wala nang tanong, may klase lang bukas, diba? So we will tapusin natin para masunod ko yung sinabi ni Pastor, tapusin mo ito na sa loob ng 3 sitting. Okay, kaya 8:19 tayo bukas. Okay. So, at least makakaraos tayo. Okay, sige. Paki-close mo na rin, Pastor. Okay, kung wala nang tanong, tayo manalangin. Let's close in prayer. Our gracious God and Heavenly Father, once again, we would like to thank you for this beautiful evening that you have given to each one of us. Thank you, Lord, for the things that we're learning, especially for how to not only share our faith, the Roman road, but even how to do Bible study as well. Lord, we pray that you help each and every one of us become useful in your vineyard. We pray that we will not just be students of your word, but also, Lord, we may apply this to our lives. And it's our prayer, dear God, that we will be able to share the truth, the gospel to those who are lost. And we thank you for the reminder that you had given to each one of us. We pray that you keep us safe and keep the Philippines safe, Lord, from this forthcoming typhoon. We pray that you'll be the one to hold on to that typhoon, Lord, so that it will not affect the country so much, just like what happened last time with the typhoon. May we, dear God, that they will be more prepared. And also, thank you, because through these calamities that we are experiencing, through these things, Lord, you are teaching us to really lean on to you, to really come to you, because this is now the opportunity for us to share the gospel, because we know that your coming is really so soon. And so we commit to you each and every one. We pray that we will keep us safe also, and we pray that you bless each and every one of us, even as we have our rest this evening. May your name be exalted always, and continue to may your name be glorified also. We commit everything in Jesus' name. Amen. Amen. All right. Good evening sa lahat. Student of the Word of God. Good evening. See you tomorrow, 8:30. Okay, bye-bye. Good night. Bye for now. Thank you po. Good night po. Okay, Good God bless. night. Good night, Gerald. Pastor. Good night. Regards na lang sa mga kasama mo dyan, Gerald.